Ladies, dumarating ba sa punto na kapag nag-aaway kayo ng iyong partner na lalaki ay umaalis siya, lumalayas siya kapag ang mga bagay na ito ay iyong ginagawa? Siguradong yung lalaki na yan ay babalik at babalik yan. Hello guys! So, ang topic natin for today, mga gawin mo para ang partner mong lalaki ay lagi kang namimiss. Kaya kung interesado kang malaman ang mga gawain na ito, panoorin mo ang video na ito. So without further ado, eto ating alamin ang mga dapat mong gawin para ang partner mong lalaki kapag yan ay umalis. Siguradong babalik at babalik yan dahil namimiss ka. O, di ba? So, at number 1, ito yung kontento sa contact nyo. Ano nga ba ang ibig sabihin yan? Ito yon, di ba? So, tulad ng mga ibang mga videos ko, ito ang lagi kong inuuna. Kasi ito naman talaga ang isang bagay na talagang inaasam, ninanais at gustong-gusto ng lalaki sa isang relasyon na kanyang pinasukan. Kapag mahal na mahal ka ng lalaki, itong bagay na ito, itong gawain na ito ay kasama na yan. Alam mo ba yung tinutukoy ko? Yung pagsasanib ng inyong mga katawan. Alam mo na yon, okay? Kapag ang bagay na yon ay naging kontento, naging maligaya ang partner mo, siguradong babalik yan. Lumayas man yan, nagtampo man yan, darating yung panahon. Mag-antay ka lang. Babalik at babalik yan kasi namimiss niya ang bagay na yon. Promise. Karamihan sa mga lalaki, kapag ang bagay na yon ay kanilang naranasan sa'yo yung totoong ligaya, babalik at babalikan nila yon sa'yo. Kapag nasa isang relasyon ka na, alam mo na ang mga dapat mong gawin para ang lalaki na yan ay babalik at babalik pa rin sa'yo. Kahit anuman yung mga hindi nyo pagkakaintindihan, mga tampuhan, pag humupa na yung mga tampuhan na yan, babalik at babalik yan. Kasi ang bagay na yon ay kanyang hindi makalimutan. Sadyang namimiss niya ang bagay na yon. At dahil sa mga ginawa mo sa kanya. Di ba? So ayan po, ang number 1. Number 2, ito, yung pag-aasikaso mo sa kanya. Itong mga gawain na ito, marami ito. Ang lalaki, kapag naramdaman niya na yung mga pinaggagawa mo sa kanya, yung pag-aasikaso mo, andyan na lahat yan. Yung mga pagluto mo ng kanyang pagkain, pagkain mo ng kakainin niya, yung pupunasan mo ang kanyang pawis kapag siya ay pinagpapawisan, ang sweet, di ba? Yung ipinaglalaba mo yung mga damit niya, yung paglilinis mo ng inyong tahanan, lahat ng ginagawa mo na para sa kanya, mas lalo siyang napapamahal sa'yo. Maraming bagay ang pwede mong gawin para ang serbisyo mo sa kanya ay ramdam na ramdam niya. Kasama na rin dyan yung bagay na inyong paglalambingan. Yung simpleng pagpapakita mo ng concern sa kanya, yung pagpapakita mo ng suporta sa kanya kapag meron siyang problema, yung pagpapakita mo ng pag-aalala kapag may nararamdaman siyang hindi maganda. Lahat ng mga ito ay uri ng mga pag-aasikaso at yung serbisyo mo sa partner mong lalaki, okay? So napakarami ito. Kapag nakita ng lalaki at naramdaman niya yung mga ginagawa mo na yan, siguradong yan ay nakatanim na sa kanyang isipan at sa kanyang puso. Kaya kapag nagkaroon kayo ng problema at sabihin natin na pinalayas mo or lumayas siya, expected yan. Babalik at babalik ulit yan sa'yo. Kasi yung mga ginawa mo sa kanya, yung pag-alaga mo sa kanya, yung mga pag-aasikaso mo sa kanya, namimiss niya ang mga bagay na yon. So ayan po, ang number 2. Number 3, maging maalindog at kaakit-akit ka sa kanyang paningin. Yan talaga ang isa sa talagang kinababaliwan ng mga kalalakihan. Yung mga physical na aspeto. Yung mga bagay na yan, sabihin natin na sa parte siguro ng mga babae ay maliit na bagay. Pero pagdating sa mga kalalakihan, malaking bagay yan. Big deal yan sa mga kalalakihan. Yung physical na aspeto na yan, yan talaga ang isa sa nagpapainit or nagpapatibay ng relasyon ninyong dalawa, lalong-lalo na sa parte ng lalaki. Kaya bilang babae, dapat ayusin mo ang sarili mo.
maging kaakit-akit ka lagi sa paningin ng partner mo, okay? Kasi 'di ba, paulit-ulit ko itong sinasabi eh. Mahalaga yung nakikita namin. Kaya kung ano yung itsura mo sa paningin ng partner mong lalaki, kung ikaw ay kanais-nais, mas lalo kang mamahalin yan. Kasi ang pagmamahal ng mga lalaki, nakabase yan sa nakikita niya, sa nararamdaman niya. At kung nakikita niya na ikaw ay, wow, ang sexy naman ng partner ko, ang ganda-ganda naman, ang hot naman ng asawa ko, ng partner ko, oh, di ba? Yung ganong mga nakikita niya sa'yo, mas lalo siyang napapamahal sa'yo, di ba? Huwag kang magpabaya sa iyong sarili. Kahit anuman ang mga pinagkakaabalahan mo, kung marami ka mang ginagawa, huwag kang magpabaya sa iyong katawan. Napakahalaga yan sa pagiging attractive mo sa paningin ng partner mong lalaki. Maging fit ka, maging kaakit-akit ka, umayos ka sa iyong physical na katawan. O, di ba? So, ayan po. Ang number 3, number 4. Wow. Ito naman ay bago. So, ito ay maging mabango ka. Parang ang babaw ng kaligayahan, ano? Pero, totoo. Maging mabango ka. Oh, alam mo, yung amoy natin, yung amoy mo, kapag yung amoy mo na yan ay talagang nakarehistro na sa utak ng iyong partner, hahanap-hanapin niya yan kasi yung amoy mo, karugtong na yan yung mga pinaggagawa nyo. Lalong-lalo na kapag lagi kayong humahantong sa mga bagay na, ayan, nagsasalpukan ang inyong mga katawan, okay? Kaya yung pabango mo na yan, yung amoy mo, mahalaga yan, okay? Kaya dapat maging malinis ka para ikaw ay mabango. Para yung amoy mo, sa pang-amoy ng partner mong lalaki ay nagbibigay sa kanya ng kakaibang pakiramdam, di ba? Alam niya kasi na kapag naaamoy niya yung amoy na yon, alam niya na pwedeng mangyari yung inaasam niya. At yun yung bagay na alam mo na kung saan ba ang kahahantungan, di ba? Basta maging mabango ka para sa partner mong lalaki. Alam mo, ang scent or amoy, kahit saan ka pa pumunta, kapag bigla mong naamoy yung scent na yon at alam mo na scent ng partner mong babae yon, bigla mong maaalala yon. Biglang parang magigising yung pakiramdam mo, di ba? Kasi naaalala mo na eh. Kaya ladies, maging mabango, di ba? Maging malinis at yung scent na ginagamit mo, siguradong yan ay nakatatak na sa pang-amoy ng iyong partner na lalaki. Siguradong babalik-balikan niya ang amoy na yan. Mamimiss niya. Parang magnet yan eh. Babalik-balikan niya ang amoy na yan. Promise. Okay? So, ayan po. Ang number 4. Number 5. Ito, yung boses mo or yung pananalita mo. Wow. Alam mo, ang lalaki, lalong-lalo na kapag matagal na kayong nagsama, yung mga salita mo, yung boses mo, mamimiss at mamimiss ng lalaki yan kapag nagkalayo kayo or kapag may layasan na nangyari. O, di ba? Yung mga bagay na yan, talagang mahirap para sa lalaki na mawala sa kanyang sistema. Okay? Parang lagi na niyang naririnig kapag namimiss ka na niyan. Isa yan sa mga bagay na babalik-balikan niya sa'yo at mamimiss niya yung mga bagay na yan sa'yo. So, ayan po, ang number 5. So, ayan po, ang iilan. Iilan lang yan kasi marami yan. So, sana ay nagustuhan nyo ang ating konting pag-uusap ngayon, konting kwentuhan, at konting sharing. So, next story time, don't forget to subscribe.